Ang 2025 OKC Thunder ay hindi lang basta young team na biglang naging contender. Isa silang kupunang dahang-dahang binuo at tuluyang nagbunga sa tamang panahon. Matapos ang top seed run noong 2023 at 24, nag-level up pa sila na may 68-14 record. Best in the NBA na tinuldukan pa ng kampyonato. Sa ilalim ni na Mark Daigneault at Sam Presti na kolektor ng first picks, hindi na sila team of the future. Sila na ang team of the present. Siyempre, ang muka ng kupunan ay si Shai Gilgeous-Alexander. Munti ko na sabihing Alcanshander. Scoring leader, MVP at finals MVP sa iisang season. Isang bihirang kombinasyon ng individual at team dominance. 2025 was the year na tuluyan niyang inangkin ang liga. Pero hindi lang umiikot ang Thunder kay Shai, nariyan sina Chet Holmgren at Jalen Williams. Perfect fit sa modern NBA. Kasama pa ang depensa at hustle ni na Alex Caruso na by the way late nang naidagdag, no? Napakalaking steal nito para sa Thunder sa totoo lang. Alex Caruso. Plus yung inside presence pa ni Isaiah Hartenstein. Oo nga, ano bang meron dito sa OKC at talagang alam na alam nila kung sino dapat ang pipiliin. Yang dalawang yan, mga kinuha sa off-season na mga naging difference makers. Isang roster na walang butas, may scoring, may depensa, may sistema, malupit na coach at malupit na front office. Ano pa? Kitang-kita ang identity nila. Mabilis, disiplinado at relentless sa depensa. Sa playoffs, pinatunayan nila na legit contender sila. Tinalo nila ang Minnesota sa West Finals at umabot sa NBA Finals. Doon pa lang, malinaw ng hindi na ito simpleng young team story. Ito na ang resulta ng tamang rebuild. Makinig kayo, Philadelphia 76ers. Ito ang resulta ng The Process. Ibigay niyo yung The Process slogan sa OKC. Sa finals, tinalo nila ang Indiana sa isang dikdikan na umabot ng Game 7. Naalala ko na naman. Masakit na alaala to. Hindi naging madali, pero lumabas ang composure at star power nila sa pinakamalaking stage. May mga what ifs nga lang, napakalaking what if. Dahil na-injure ng matindi itong si Haliburton na obviously most valuable player sa team kasi nga nung nawala siya buong season, wala na nangyari sa team. Pero at the same time, hindi mo rin mapagkakaila na deserving ang OKC. Yun nga lang, kung sakaling nanalo ang Indiana nung Game 7 na yun, it's a great underdog story. Pero wala namang kumu-question na deserving talaga ang OKC na mag-champion nung taon na yun. Unang kampyonato ito ng franchise, isang matamis na bunga ng mahabang proseso. Binura nila ang mga what if ng dating Baby Thunder era nila KD at Brody. Hindi na sila bagito at mukhang hindi rin one-year wonder. Bata pa ang core, elite ang system, at suspecha ni Ryan Garcia at ako rin, baka simula pa lang ito ng mahabang paghahari although this year parang nakakatakot ang Spurs, no? Anyway, focus tayo sa OKC pa rin. Sa huli, ang 2025 Thunder ay patunay na ang tamang drafting, development at pasensya ay pwedeng magbunga ng kampyonato. Walang shortcuts, walang pilitan, pure build. At kung may isang salitang babagay sa kanila, yun ay inevitable. Lumulupit yung mga pa-ending ni Ryan Garcia. Inevitable. Alam ko na ang mga mangyayari sa comments, no? May mga magme-mention ng free throw. Alam nyo, for a long time, abogado ako ni Shai Gilgeous-Alexander. Pinagtanggol na rin siya ni Jimmy High Roller. Kaya lang, napakadami ninyo na ayaw bitawan yung meme. Ako'y tatahimik na lamang. In my mind, there's no question na malupit ang franchise na ito and they deserve the championship last year. Abangan ang mga susunod na kabanata sa buhay ng OKC Thunder. Iniisip ko rin kung anong gagawin nila sa dami ng kanilang mga draft picks. Yan ang ating aabangan. Luis Ascona po sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Chambalero. Dumalaw ka na rin, Plok, sa chambalero.com.